Hello guys, welcome to Psychology of Freedom. It's been a long time, so I took a long break. Pero ngayon, let's talk about psychology again. So, today gusto ko pag-usapan yung tinatawag natin na traditional parenting. Meaning yung parenting na merong pamamalo, paninigaw, pang-shame ng mga bata. Gusto ko pag-usapan ko ano yung epekto nun sa atin as adults when we grow into adulthood. So, we might think na mukhang okay naman kami, wala namang problema, pinalaki naman kami sa palo pero okay naman. That's our unconsciousness talking. You see, just because, nakakapagtrabaho tayo, nakaka-function tayo sa society, or hindi tayo nag-a-addict, doesn't mean na hindi tayo naapektuhan psychologically nung ganong type of parenting. What I'm trying to say is, no, yung mga bata na pinalaki sa palo at sa shame, they don't turn out okay. And let me show you kung paano tayo naapektuhan. So, I know a story of someone, and ang kwento niya, paulit-ulit daw siyang tinitake advantage nung relatives niya. Pero for some reason, she can't say no. Hinahayaan niya lang na abusuhin siya, hinahayaan niya lang na i-take advantage siya. So bakit 'yun nangyayari? Balikan natin yung childhood niya. Siyempre, alam naman natin sa psychology, 'di ba, na karamihan sa issues natin sa adulthood nanggagaling sa childhood. So siya din lumaki sa typical Filipino household na merong pamamalo, may punishments, may judgment. Sabi ko nga before, 'di ba, every time na pinapalo natin yung mga bata, ano yung message na pinaparating natin sa kanila? Hindi nila maiisip na kaya ako pinalo ni mami kasi natapon ko yung gatas, or kaya ako pinalo ni mami kasi nagkalat ako. No, developmentally, hindi pa nila kayang mag-isip ng ganyan. Hindi pa sila capable of higher level of reasoning. Napaka-unreasonable and illogical ng mga bata. So instead, ano yung message na nare-receive nila? Ang nare-receive nila, I'm a bad person, mommy hates me. Ganyan lang yung interpretation nila sa mga punishments. Simple lang yung brain nila. They think it's always them. Egocentric ang mga bata. Hindi sila makapag-isip outside of themselves. So let's say, sobrang traditional yung parents niya. So yung buong childhood niya, may pamamalo, may paninigaw, may pangongontrol. Anong nako-condition sa brain niya? Ang nako-condition sa brain niya, I'm a bad person, mommy hates me, I'm bad, I'm not good enough. Do you think pag lumaki yung bata na yun, meron siyang self-confidence? Meron siyang self-worth? Wala, hindi yun madedevelop. Kaya nga, hindi niya mapagtanggol yung sarili niya kasi she doesn't have enough self-worth to say no. She doesn't have enough self-worth para mag-set ng boundaries. So, ang gusto ko ma-realize ng mga parents is, every time na pinapalo natin ang mga bata, pinapahiya or sinisigawan, tinatakot lang natin sila into doing something. Hindi natin sila tinuturuan ng good manners. In fact, ang tinuturo natin sa kanila is self-hate, self-judgment, self-punishment. Ganyan nako-condition yung psychology natin from a young age. Kaya ano nangyayari, 'di ba? We become the first one to judge ourselves. Sobrang judgmental natin sa sarili natin. We become the first one to hate ourselves. We become the first one to say na we are not good enough. So, 'di ba, nakikita niyo kung gaano ka-harmful itong traditional way of parenting. So, ano pang tinuturo ng pamamalo sa mga bata? We actually teach them na violence is okay. You're allowed to do it to small defenseless children. 'Di ba? 'Yan yung natuturo natin. So pag may nakita kayong, alam mo 'yon, mga bata na nambubuli, aggressive, most probably natutunan nila 'yon sa bahay. Natutunan nila 'yon sa bahay nila. Sila mismo yung recipient ng aggression and pambubuli. 'Di ba? So kung produkto tayo ng parenting, dalawang route lang yung pwede nating puntahan. Either either you become abusive and unkind to other people, or you become abusive and unkind to yourself. 'Di ba? Yan yung epekto ng traditional way of parenting.
Ayan, also, gusto ko lang din mag-dig deeper dun sa story na sinabi ko kanina. Puwede rin tayong maka-develop nung tinatawag ko na good guy or good girl syndrome. 'Di ba, na parang katulad nun, 'di ba? See, I'm a good person kahit inaabuso mo ko, I'm still nice. Kahit tini-take advantage mo ko, I'm still nice, I still say yes. 'Di ba? We become so desperate to be seen as good, just like how we were desperate to be seen as good by our parents. Kaya kahit inaabuso tayo, we don't speak up, hindi tayo makapag-set ng boundaries kasi hindi natin kayang i-tolerate yung same rejection and same judgment na naranasan natin nung bata pa tayo. It's too painful, 'di ba? Kaya we're willing to do anything. We even allow abuse to so that hopefully, maybe, even just a little, they can finally see na we're good enough. Pero we're not being authentic. We're just in fear. 'Di ba? Katulad nung topic ko before, lumalabas yung anxiety ng inner child natin. Afraid of the consequences, afraid of being rejected, afraid of being punished, just like how we felt nung childhood natin. So, hindi natin alam, nire-recreate natin yung childhood experiences natin. That's why I call it our pattern, 'di ba? So, yan yung psychological effects natin ng traditional parenting. Either we harm others or we harm ourselves. Pero the good thing is, pwede tayong mag-heal. Pwede nating i-break yung mga unhealthy patterns natin. Pero we first need to acknowledge yung pain ng inner child natin, yung sinuppress na pain natin sa childhood. We can't heal unless we acknowledge the abuse and the trauma. So, ayan. Pero it doesn't mean naman na masama na yung parents natin or dapat sisihin natin sila. It's kinda their fault, but not really. Kasi yun lang yung alam nilang gawin. Yun lang yung naranasan nila sa parents nila. Walang nagturo sa kanila na merong ibang way, merong ibang strategy for parenting. Walang nagturo sa kanila ng psychology ng mga bata. So, naturally, kung ano yung na-witness nila sa childhood nila, ganun lang din yung i-recreate nila. Ganun lang din yung gagawin nila. And walang nagturo sa kanila kung paano mag-heal. So, it's nobody's fault. Pero, we should still be allowed to say na, yes, ginawa ng parents ko yung best nila, but still, yung childhood ko hindi perfect. May mga holes sa development ko and nakaranas ako ng physical and emotional abuse. There's no shame in acknowledging the truth of our childhood. We can call it as it is, 'di ba? But we can also at the same time give compassion sa parents natin kasi hindi nila alam and nagsuffer din sila in the same way. So, it can coexist, 'di ba? Ano pa ba? Yung last na gusto kong pag-usapan is, syempre, 'di ba, you might ask, anong gagawin ko as a parent? Di ako pwedeng mamalo, hindi ako pwedeng manigaw, hindi ako pwedeng manakot. Anong gagawin ko? Yun lang yung alam ko eh. Yun lang yung alam kong way para pasunurin yung mga anak ko. 'Di ba? Kukonsintihin ko na lang ba sila? No, that's not what this is all about. Yung pangungunsinte is equally bad for children's development. Yung other way of parenting is called conscious parenting. It's medyo complicated siya, pero let me give you an example. So, halimbawa, yung anak mo, laging nakakalimutan patayin yung ilaw or yung electric fan or yung TV pag hindi ginagamit. Kahit ilang beses mo na siyang sinabihan, hindi pa rin niya makuha na importanteng mag-conserve or hindi magsayang ng kuryente. Ang pwede mong gawin, magbigay ka ng natural consequence. Halimbawa, i-turn off mo yung mismong breaker, yung circuit breaker. So, syempre, magugulat yung bata, di ba? Ang dilim, walang ilaw, nakakatakot, ang init, walang electric fan. Tatatak yan sa kanila. So, you show them na this is what happens kapag nagsasayang ng kuryente. So, ipa-experience mo sa kanya yung consequence.
bigyan mo siya ng natural consequence, hindi yung artificial consequence na mapapalo sila or at masisigawan. Aggression and violence lang yung natuturo sa kanila nung mga yon. So, ano pa ba? Another example, halimbawa, yung bata nangagat. Di mo siya pwedeng paluin at i-judge na bad siya, ni hindi niya nga alam na masakit yung ginawa niya eh. 'Di ba? Ang bata, ito yung hindi natin naintindihan sa development ng mga bata. Ang bata nangangagat not because they are bad, but because yun lang yung alam nilang way para i-express yung frustrations nila. Hindi sila makakapag-isip na, "Mommy, frustrated ako kasi you're not giving me time, you're not giving me attention, you're not spending time with me, you're always on your phone." Hindi mo yan pwedeng i-expect sa 3-year-old, 'di ba? So, ano pwede natin gawin? Pwede tayong, halimbawa, mag-role play, mapakita natin na, alam mo yon, para mapakita natin na masakit yung pangangagat, pwede tayong gumamit ng stuffed toy or halimbawa dog, para 'di ba, you can playfully show na biting hurts. So ganyan magturo ng empathy sa mga bata. So those are just examples of conscious parenting, pero itong conscious parenting na to, it takes a lot of work. And hindi siya basta-basta. It takes creativity. And kailangan alam mo kung paano nagwo-work yung brain ng mga bata at different age. Kaya walang gustong gumawa ng work na 'to kasi nga matrabaho siya. Kaya 'di ba, nagse-settle tayo sa pamamalo, paninigaw, pangongontrol. That's lazy parenting. 'Di ba? Gumagamit ka lang ng fear para pasunurin yung mga bata pero wala silang natututunan. Nagkakaroon pa ng problema sa development nila and nagke-create tayo ng disconnection. So ayan, so in summary, ang pamamalo, inefficient siya, hindi siya nagwo-work, 'di ba? Nagke-create lang tayo ng dysfunction. Ang tinuturo na lang natin sa kanila is more on violence, fear, self-hatred. So, 'di ba, no more. I-break na natin yung, alam mo yon, generational trauma because of traditional parenting. Pangalawa, let's not romanticize our childhood. Huwag na tayong maging in denial. I-acknowledge natin yung pain and trauma na na-experience natin and heal from them, 'di ba? Especially sa mga parents, you need to heal your own trauma before you can parent your child differently. So, ayun lang. Sana may napulot kayo, sana may natutunan kayo. Thank you for listening and watching and hope to see you sa next video.